Mabigat. River from Batanes. Breakfast is beef tapa. Sarap! Ang baga ng oras dito sa Batanes. Napaikli na naman ang buhok. Alam niyo bang nagpagupit ako ulit? Trip na trip ko kayo yung short hair. Presko at saka mas bagay sa payat na katulad ko. Okay, outfit of the day. Ito po ay repeat lang. Ang tagal na nito, guys. I think 2020 o 2022. Ngayon ko lang uli nasuot. Pero nasuot ko to parang once or twice lang eh. This is from Uniqlo. Very summery. O, oh, diba? May pahulog shoulder dyan. Di kailangan bumili. Ang dami ko talagang damit. Ang ganda-ganda pa nito. Kaya, repeat na lang, no? O, siya. Mag-breakfast na po tayo. At ako'y gutom na. Dahil mag-isa lang ako. Dinodouble lang ko yung aking door. Ayan. Okay. Wala pong elevator. Kailangan mong hilahin. Dahil hindi automatic. Napalakas. Bukas pa ata. Buti na mo, bukas pa. Hindi ko nalak. Ayan. Lock na siya. Hagdanan galore. Pero dahudan naman is nice. And malinis, maayos. Ang ganda, di ba? Wow! Ayan po yung labasan. Madilim pa. At ito yung kanilang mga garden. Tapos guys, yung ating room, merong balcony doon sa taas, yung third floor. Madilim-dilim pa. Ang ganda ng mga bougainvillea. Ang ganda, no? Oh, pinagapang nila dyan. Nice. Breakfast station. Ang kanilang cafe. Saan ba yung daanan? Ito. Hi, good morning. What do you have for breakfast? Sa 314. Opo. May mga breads. Ensaymada. Ay, parang ang sarap. Ang daming pinto. Ganda ng garden sa halikod. So, ire-ready pa yung aking foodums. Meantime, let's just, sit back and relax. So today, yung ating tour is Sabtang Island Tour. Maraming list of activities, guys. Ipa-pop up ko na lang dito yung mga list of activities. Pati yung day 1 kahapon. Yan. So, mag-check out na ako dito. Then we moved to Sabtang Island. Tapos, I decided to do overnight para mas ma-feel natin yung place, di ba? Maraming gumagawa ng mga day tour lang, bumabalik din sila in the afternoon, pero ako, I'd rather stay overnight. Alam niyo guys, as I age, yung mga travel ko, ayoko nagmamadali. Parang mas gusto ko na ini-enjoy every moment, mas in my pacing, in my relaxed pace. It's not about doing a lot of things, but rather enjoying each moment. So, ganun na yung peg natin ngayon. Not unlike in the past. Ang aga-aga, gigising ka na, ayos ka na. Parang as many places as you can visit. No, ngayon hindi na tayo ganun. Mas being there in the place rather than rushing in the place. No? By the way guys, I booked my tour dito sa Batanes, sa Naidi Hills Tour Services. Yung binook ko guys is a private tour and I decided na gamitin yung kanilang Kogon trike rather than closed van or aircon van. Mas gusto ko ma-experience yung local feels, tapos kitang-kita mo lahat, na-i-enjoy mo yung masarap na hangin, inhale, exhale ka. Diba? Tapos mas mura pa yun. My tour cost me 10,600 for 3 days private tour and then nag-avail din ako ng kanilang drone service for 3 days. So that was 6,500 naman. Since nandito na rin lang tayo sa Batanes at hindi naman tayo lagi-laging magpupunta dito, might as well invest on the best. 'Di ba? Para hindi na tayo ay sayang sana
nag-avail na lang ako ng, 'di ba, ng drone shots. Pero may drone ako, guys, hindi ko lang dinala kasi wala namang magdo-drone sa akin. No? Alangan naman ako drone ko yung sarili ko. Mukhang ang off na. Breakfast is beef tapa and mga beef dito, guys, local beef sila. So maraming nagre-raise ng beef dito at saka yung beef daw dito mura as compared to pork kasi nga local nila tong beef. Malambot. Alam mo, parang hindi beef. Pero maalat. Parang gusto ko ng kamatis or suka. Kaya. Mga gulay dito sa Batanes, half cook lang yung luto, malutong-lutong. Yung gulay namin kahapon, ganito din yung cooking style. Ito parang sauté lang na repolyo, carrots, bell pepper. Ito ng suka. Walang suka. Para mabawasan yung alat. So guys, ito cost me yung price daw 350 pesos. Nakita ko yung drone shots ko yesterday. Hindi pala to drone shots, guys. Cellphone lang. Parang busog na ako. Hindi ko pa nawa-1/4 na. Ang lambot ng beef. Ang sarap. Yes, Ane. Okay, guys. Meron akong i-share. Itong bag na to. So, binili ko siya kasi waterproof siya. Nang sa ganon, di ba magbabangka na kami. Para hindi mabasa ang mga bagay-bagay ko. Yung mga valuables ko is naka-waterproof. May iba-ibang kulay ito. Cute naman. At saka maganda yung quality. So, pwede na din para yung mga phones, di ba? Tapos, meron siyang ganyan. Bahala na siya kung paano ko siya gagamitin. Basta, lahat ng pwede mong i-secure, yung mga hindi dapat mabasa, ilagay niyo lang yan dyan. Yeah? Di ba? Ang cute. Ay, ang cute. Magagamit ko pa yun sa ibang mga pagkakataon pag nagbora tayo, di ba? Kapag ka tayo ay nag-Siargao. Daming pupunta. So we're now here at Radiwan Port to board our boat going to Sabtang Island. Di ba? Pa-Sabtang Island naman tayo ngayon. Today is our second day of tour. Alam nyo guys, sa totoo lang, medyo takot ako dito sa bangka dito sa Batanes eh. Yung mga nakikita ko sa TikTok talaga eh. Dito kami sasakay. Yeah. And this is about 40 to 45 minutes boat ride. Sana hindi masyadong maalon, no? Kasi feeling ko mahihilo ako. Alam niyo ba kung anong oras pa lang? 7:25 pa lang, pero parang ang dami ko nang nagawa, ang dami nang nangyari. Nandito na kami sa Sabtang. Waiting tayo guys kasi yung tour guide, nire-register niya. Kailangan dito yung mga registration. Hindi kayo pwede basta-basta wala na. Parang stowaway. Cogon Trike. Parang makulimlim na naman. Parang walang sunset na magaganap mamaya. Tingnan natin ang swerte ng mga ID niya. Kailangan may sunset. Grabe, ang lakas ng alon. Parang Siargao. Wala akong mabili. Alam niyo yung walang nagtitinda sa paligid. Gusto kong bumili ng mga something na mumuyain, kakainin, pero wala. Tour starts now. O, diba? Pagkatapos na natin mag-check-in. Naghahanap ako ng mabibili. Walang mabili. Mamimirmi ka talaga dito. Parang hindi ka makakagastos kasi wala namang ibang gagastusin. Linis ang Batanes Guys, 1,700 lang ang population dito. 6 na barangay na yun. Grabe, no? Pagkakakilala sila talaga. Mga stone house.
houses. Sa Vidug. Sa video. Sa Vidug Village. Ang ganda naman ng backdrop dito. Diba? Ang sinasabi ko na mostly makikita dito is yung mga original na mga stone houses. More than 100 years old na yung mga Ay, ang damo nga yan. And until now, tinitirhan pa rin siya. Hmm. And actually, ito nasa harapan natin. Ito yung barangay hall nila. Barangay hall yan, kaya pala medyo special eh. Tsaka yung itsura po talaga niya. Ito yung original talaga na hindi talaga siya yung ginagawan with bakal. Ang way kasi ng paggagawa ng stone houses natin is to limestones sa mga bato mismo. And then yung mga corals tulad ng mga to. Ayan, corals natin. talaga So, mga corals. composed din siya ng mga corals. And then, ginagawa dyan is sobrang kapal talaga po. Then sa may taas niyan, yung kogon na yan, ito. Oo, yung kugon, oo. Itong kogon na yan, it takes 25 to 30 years bago palitan. Ay, So, ganun siya talaga? katibay. Ang tibay pala Kasi niyan. dito sa mga stone houses during the time, kasi true bayanihan siya. O kaya pala nakita ko yung ano, parang portrait doon. Sabi ko, ang daming tao na naggagawa-gawa. Tapos naisip ko na ngayon bayanihan eh. Ano po siya, yun yung tinatawag namin kamanidungan. Came from the root word sigdong. Sigdong means tulong. So yung way na yun, yun yung pagtitipon-tipon ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo, para isagawa yung bahay mo mismo. So, ibig sabihin, isa sa mga pinakakayamanan mo dito is yung pagiging mabait mo. Kasi ibig sabihin, pag mabait ka, mas marami kang kaibigan, mas marami kang kamag-anak. Mas magagawa mo ng mas malaki yung bahay mo. Since manpower po Diba, talaga. libre ang manpower, Kailangan. mami. Diba? Ang galing ng concept, ano? Eh sabi nila, kahit mayaman ka daw or like papera ka, tapos suplado ka naman, suplado. Wala. Mas maliit pa yung magagawa mong bahay compared dun sa mga mga mababait mismo. Burot Gandas Vavayat Shop. Babayat daw ay souvenir. So parang, so guys, meron sila ditong sariling language, no? Na medyo ang hirap. Ang hirap masabi at maintindihan. Parang napapansin ko, may mga tao kumakain ng puto. Yung ba yung puto na to? Kamote puto po. Kamote puto. Tapos ito bukayo. Mas bukaya. British po yung bukay. Maliit po. Ayan po ang mga souvenir item. Siguro to is ref magnet. No? Dalawa. Yes. Mga t-shirt kayo dyan. Bukayo, pretties. Siyempre, this is made from, ano ba to? Nyog or buko? Yan. Nyog. Nyog. Na may natamis. Nice naman. Batanes Stone House. Anong tawag dito nga, kuya? Bakul. May makikita tayo dito. Bakul. Dress for women ang bakul. Traditional Ayan! Kasi meron tayo yung tinatawag dito na bakul. Ito, which is yung mga ginagamit ng mga kababaihan po natin para po sa farming. Protection Sa po nila farming. sa init at ulan. So, Talaga for ulan ginagawa also? Dito, is sinusuot lang din siya pag ganun lang. And then, pinapartneran siya na itong basket. Kasi para, Baga for farming siya. Ito yung lagayan nila mismo yung mga na-harvest nila or yung mga kagamitan nila sa pagsasaka. ito naman for the men. Tapos, ito naman, ito yung for lalaki. Ito yung tinatawag po nating kanay. So, itong kanay na to, isa partner niya is itong kalugong yung tawagin. Kalugong suwas. Magaganyan pa sila? Ginagamit din to for farming din ng mga lalaki. Tapos, ito naman is a modern design na rin po ito ng baga, gumawa lang sila ng another type. Ng another, ano. Meron pa This is made of, baka. ito po is ito yung tinatawag naming buyabuy or yung isang plant dito sa date palm po siya. Tapos kinukuha nila yung mga magandang Parts. dahon niya. Wala tayo dito na sa May sizing din mo yan. depende sa ulo po ninyo. Okay. Igaganon mo yung ano. Or gusto niyo yung may bangs. Ayoko eh, kasi maano yung mukha ko. Yan. Sakto. Diba? Pwede na Mabigat Ako dala sa ulo ni. kalayak. Ako dala. Mabigat pala Mahal are. dala. O diba? May bangs ako. British. Ito po kayo ma'am, pwede tayo mag-picture. Diba? With the picture. And then pwede ko rin po kayong i-draw na naglalakad po. Sige. Bagay ba sa akin? By the way, ang feels medyo mabigat. Alam mo yung feel mong meron kang dinadala. And hanggang dito siya. Sa may waistline.
Para daw pagka nagsasaka, yung mga girl, tapos nakaupo sila, natatakpan pa rin yung buong back. Diba? Parang malapit na akong gumibap dito ah. Hindi kasi guys mabigat. Akala ko parang ano lang siya, bato-bato lang na something. Pero may mga limestone din pala. Guys, so, anong pinandikit? Yan, yung mga limestone po kasi, ito yung parang mga tinulong Oh. nila. Ah, Para tinutunan. maging pandikit nila sa bawat buton nila, nilalagay nila. Ayan guys, yung mga ganyan. Oh. Kaya siya matibay sa mga typhoon is dahil dito sa kapal ng wall na ginagawa po nila. Dahil kung mapapansin nyo, Oo nga, ito siya kakapal. Ang kapal So, nga, hindi ano? siya yung basta-basta talaga matitibag Mhm. ng bagyo. Good luck to me. Napakainit guys. Wala akong payong. As in, wala rin akong balaban. Tapos naka ano pa ako. Oh. Ginagamit din ito para lagayan nila ng mga alaga nilang hayop din para maging safe sila. But usually, lagayan talaga siya ng mga kagamitan nila sa mga pangisda Pangingisda. at sa pagsasaka. Ang galing ano. May reason sa mga bagay-bagay dito. Guys, yan nyo kung gaano kakapal yung kogon. Di ba kahit umulan yan, di yan tutulo sa ano? Halos parang tinatahiyan by layer yung paggawa. May layering. So kaya, gets. Kasi usually yung gumagawa ng mga storehouses, mga kalalakihan po talaga. Mhm. Mga kababaihan naman po natin, usually yung ginagawa nila is nagluluto na sila kung para sa mga kakainin ng mga kalalakihan. So yun yung ginagawa Very- nilang pagtutulungan kapag Gets. gumagawa sila Ng bahay. storehouse. Or kahit yung mga modern house ngayon, ganun na rin yun. Mm. So namumuhay pa rin sila sa kung ano yung buhay dati. Time na sobrang Guys, walang internet dito ha. Yung mga, mas marami pa rin walang may internet. sa ngayon, may mga areas naman na malaki na rin ang sakop ng may mobile data. But hindi siya ganun ka-consistent. Oo, kaya pag pupunta kayo dito talagang you have to reset. Yes. Hindi kayo magtatrabaho, wag ganun. Talagang Vacation po talaga. vacation nyo at i-enjoy nyo yung ano, place. Diba, ang simple lang talaga ng life. Ay, parang... Yung area wherein pwede tayong pumasok dyan mag-picture. Oo nga. Ito yung isa sa mga scenes sa music video ni Yang Constantino. Talaga, ikaw, ikaw, ang pag-ibig na hinintay. Diba? Sana lahat may naantay na. Diba? Ikaw ba may naantay ka? Ha? Wow. Sana all. Isahod ko. Provincial tree niya yan. Arius ang tawag sa kanya. Meron siyang, namumunga siya ng isang mga berry. Pero yung ginagawa siya ng mga local wine namin mismo dito. Which is talaga? dun sa next stop natin, may pwede kayong matry na wine doon. Which is yung Arius wine. May season lang? Depende sa season eh. May time na init. Depende din sa puno. May actually. wine. Kasi may time na may bunga dito tapos sa baso wala siya. May gantong malaganyang puno na sa Manila na gustong-gusto ni Hazel yung anak ko. May ganyan siya sa bahay. Ano po siya? Sa Bulacan, ang tawag sa kanya is maki. Maki. Na serve as parang Christmas tree namin kapag Pasko. Okay. Diba? Ginagawang wine. Silipin natin tong shopper nila. Diba? Hindi naman siya mga ano. Next stop na tayo. Hanggang umitim ako na umitim. Pansi, wala bang nakikita? Oo nga guys, alam niyo bang wala pang 9? Kaya pa lang, quarter to 9. Pero alas 2 pa lang ng madaling araw, gising na ako. So parang ang dami nang nangyari sa life ko. Yung iba pagising pa lang.
Hello po. Ayun, may tindang buko. I like buko. O, diba? Buko 70. Pretties. Wine. Ayun yung Arius wine. Okay. Ay, ang cute ng mga stone houses, guys. Oh. O, diba? Ito yung naka-dry. Fern po ito. Kaya sabon. Ito siya, guys. Pretties. Tikman mo din may asukar. Ang sarap yan kung may siyokar. Hindi siya mapakla. Masarap na Pero pagkainit. maganda sa katawan natin yan, ma'am. Ano pong tawag dito? Fern? Tubho. Tubho tea. Yan, gamot sa pampalinis ng dugo, gamot sa may sakit sa kidney, diabetes. Yan ang gagawin yan. Yung tubho na yan. Sarap. Sarap? Oo, sarap yan. Hindi ko next. Lagyan mo na Siyang ng lagyan palaman. ng ganito. Lagyan mo ng bukong tayo. Sarap. Parang siyang French toast, gano'n. Parang sarap ha. Made from kalabasa. Oo, kalabasa. Alala ko na naman yung Japan. Talagang yung mga Mahilig sila yan sa gulay. potato, ginagawa na rin nilang tinapay. Kinapay. Masarap yan. Ano yan? Pansit. Ito yung itsura ng gunong na sinasabi ko sa inyo, yung binabalance. Pero kanin yan, di ba? Pero ito Hindi, pansit. pansit. Yung pancit. Pansit flavor. Since isa siya sa mga parang traditional plate dito, ginawa na rin nila ang pambalot. Yan po sa'yo, din mo. Masarap terno sila. Sa'yo. Terno yan. Ibuhong mo rin. Ang sarap. Paano ito lumobo? Tapos floppy, hindi siya dense. Wow, di ba? Nakalagay sa dahon. Yum. Thank you po. May mga pitis ng mga wine. Anim na klaseng alak. Kayo po After yan, tayo, mag-pre-taste tayo. Pinakamasarap yan, Ario, sa Kabinay. Buko. Batanes buko. Nay, ikakat mo ba to? Okay. Para makain mo yung laman. Maraming nagtutour pero half day lang sila, babalik sila agad. Tayo, dito tayo matutulog sa island. Tapos pa tayo uuwi ng umaga. So kung hindi mag-overnight dito, kailangan mong bumalik na by what time? Hindi pwede mag-boat ride ng mga 3 to 4? Last na yun? Ba't ganun? Ang aga naman, 11:30 to 12 ang last guys na boat from Sabtang to Batan. Ang aga. Wala nang biyahe? Kaya mabilis din talaga kapag nag-half day. Walang biyahe? Hindi naman totally dito. Walang biyahe? Walang biyahe ng hapon. Bakit? Ganun talaga? Unless may special trip. Ever since, ganun talaga yung ano. Kasi yung ano din, yung parang pasahero din is hindi rin yun ang karami. Kaya scheduled lang talaga sila para Let's go. Buti na lang talagang plano kong mag-overnight. I have the buko. Oh, malambot. Wow. Malambot. Hindi makapal. Sarap. Binay. Lakas ng amoy ng mga wine. Ako masaya na ako dito sa buko. Baka mahilo ko dyan. No, ito na lang, si Arius. No? Mukha siyang tuba. Let's see. Sir, mag-try. Guess what? Naubos ko yung buko. Ang sarap. Ang lambot. I want itlog. Busog na ako pero gusto ko pang itlog eh. Saan? Tako ng mami nyo, no? Well, food is energy. Diba? At saka naman, ibang kinakain natin dito. Alam niyo yung parang walang timpla, walang maraming kung ano-ano. Diba? Napakasimple na basic. Huwag damihan because it's so maanghang. Hindi na. Ay, ba yun? Wala hindi mo masyok. Hindi naman maanghang eh. Ganito yung mga tindahan dito. Ano, restaurant. Sili na ito, hindi na ito suka. Kuha ka lang. Hingin na lang po kayo. Ito yung Arius, yung Good. Yan yung pambato natin. Okay, ayan. Free taste lang to guys. Meron siyang amoy, wait lang ah. Parang amoy kamatis, tomato sauce. Parang ganon. This is Arius wine is made of yung bunga nung ano. Okay.
Sarap naman. I mean, nice naman. Ay, titry ko din yung ano, sugar cane. Manginginom na ako. Yan, sugar cane naman. Yun. Eto guys, sugar cane naman ang kanyang main. Ito mo. Pero wala pong mas maliit na version. Matapang. May guhit. May gumuguhit. May lasa pa rin siyang sugar cane. Pero mas strong. Diba? Nagkanda tapon-tapon na ako. Kailangan ko na magbihis. Nice, diba? Cute! Wow! Skin! Ganda! Pero sana hindi tangayin yung kanyang drone kasi sa kami. Ganda din. Sa baba ang ganda. Na tayo. Sineset up pa yung drone. Eskwela ka nila. Province lang. Ay, oo nga. Umuwi na yung mga nagde-day tour. So, wala nang turista. Ako na lang. So, next agenda natin, guys. Kakain na tayo. Ang oras po ay, kayo na tumingin, 11:30 pa lang. Ang dami nang nangyari sa totoo lang talaga. Parang feeling ko is dapat natatapos na yung araw. Ang baga ng oras dito sa Batanes Peak. Anyway, lunchtime and after magbe-break kami, pababain natin yung araw bago tayo lalabas ulit for gala again. Sabantalahin na natin yung mga paggala. Ganda! Look at my backdrop. O, diba? Kaya nyo yan. Ganito ang view nila sa araw-araw. Dapat yung mga foreigner malaman nila to. Although kanina meron ng Amerikano. Ang amoy tinola. Tinola. Siyempre, ito ang pinggan. Ito talaga ginagamit nilang pang pinggan. Siguro naman inaano to. Pinapadaan sa apoy. Hindi. Ay, hinugasan. Hinugasan. Galing. Nice. Ano po yung grape? Grape. Ah, grape. Kumare, grape. Tapos tinola. At gusto ko ng banatan kasi habang mainit, di ba? Kaso walang gulay. Mahilig sila sa tinola dito. Oh, wow. Ano po yung yellow rice? Yellow rice. Ha? Yellow rice. Yellow rice po.
We have rice, yellow rice and white rice. Tinola, tapos blue marlin. Parang same lang yung last time. Ang sarap ng blue marlin. Yum. Share! Bet to ng nanay ko. Ano ba yung sa Ibatan ang kainan? Kumain ka na. 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 Bagay ba to ditong yellow rice? Paano to naging yellow? Turmeric rice. Ah, turmeric rice. Turmeric rice is, ano siya, hindi siya yung katulad ng mga ordinary na mga Java rice. Oo. So, pag yan, pag niluluto yan, ginigisa muna yung, like pork. May pork? Tapos pagka niluluto siya, hindi siya yung nilalagay ulit sa antayin mo maluto. Haluin mo siya Ay, nahalo. para mag-mix yung mga kulay. Tapos lalagay mo yung turmeric. Mas masarap kapag yung turmeric mismo. Yung fresh. At meron ba kaming pork? Lunis at tawag. Ha? Lunis. Isa sa mga delicacy natin yan. Lunis? Lunis. Kenya. Fresh. So, ito. Fried pork lang to o nitimpla pa to? Nilagyan na ng asin. Asin lang. Kumaga, ito, pindito to sa sariling mantika niya. Naka. Ang bago niya. So, Bet ko yung mga ganun, yung salt and pepper lang. para siyang dried adobo. Oo. So guys, dito yung ating accommodation. Nasa cliff. With the lighthouse. Look at the view. Mag-swimming ka Pwede sa pong baba. mag-swimming sa baba. Opo, anytime. Wow. May ibang taong nagsiswimming? Wala po. Private po ito, kaya ikaw lang po dyan. Ay talaga? Ito po. Ito po kayo. Dito. Opo. Sige. Tapos, mayroon tayo ditong Ilan pong kwarto dito? Dalawa lang? hindi po. Mayroon pa po dito at saka dyan po. So iba-ibang room. Opo. So dito sa Sabtang guys, don't expect yung mga bonggacious na accommodation. Etong accommodation natin is a hotel. So simple lang siya except bongga yung view. Overlooking tayo ng beach. Elevated siya, mataas. Ayan, lakas ng hangin. Ush. Ayan. Yung sala. Tapos may mga rooms. May rooms dito. Tapos ito yung room ko. Room 2. Tapos dito sa room 2, double deck. Ito po, 1, tapos sa baba. Tapos nandun yung kitchen. Ganda ng view sa likod. Tingnan nyo, ha? Simple na kitchen. Tapos, merong toilet. Ito daw yung toilet ko. Ito sa kabilang toilet. Private beach yung dito. Pwede daw ako mag-swimming. Yun ang sabi niya. Ang ganda. Parang ang sarap nga mag-swimming, mare ko. Wait lang. Ano ba to? Room din yata yan. Yan, nakapaikot po tayo 360 degrees sa view. That's the view, oh. 'Di ba? Napakaganda ng view. Ayun din yung beach dun sa baba. Yan, dyan. Ay, parang umuulan, umaambon. Overnight lang naman tayo dito, guys. So, tomorrow morning, babalik na tayo sa Batan, which is sa Basco, for the next tour. Yun naman ang itutour natin bukas, yung South Batan. Kahapon, North Batan. Ayos ako ng gamit. Chinarge ko na yung aking mga gadget. Maliligo ako, guys. As in, ang lagkit ko. Nabilad ako dun sa pinag-drone shots namin kanina. Sobrang init. So, gusto kong maligo bago kami lalabas ulit to continue the tour at 2:30. The time is 12:54. So, I still have more than an hour. Nakaligo na po ang mami nyo. At hindi ko na kailangan mag-blower. Etong ating hangin dito sa Batanes ang blower ko. Tingnan nyo naman. Oh. Diba? Yan. Lupit sa kuryente dito. Okay guys, magme-makeup ako. In 30 minutes, lalakad na naman tayo. Ganun talaga ang ating work. Wala na ako nito. Sino ba dyan ang pupunta sa Singapore or US or Bangkok? Nung nasa Singapore kasi ako, tinamad akong mag-Marina Bay Sands. Magsisiporo sana ako. Tinamagochi ang mami. Kahit alam ko wala na ako nito. Malakas kasi loob ko.
dahil meron akong apo. Tahimik ng simple ng buhay dito, guys. Ang tahimik. Pwede naman pala. May mga areas dito na walang internet. And parang nakakaraos naman. Hindi nyo naman na itatanong ang view ko, ha? Ang view ko, ito, sige. 'Di ba? Hindi ba napakaganda? May lighthouse pa dito. Ayan. Tapos meron akong beach, 'di ba? That's the thing. Tapos meron akong sarili kong blower. I-blower mo, Batanes. Charot. Hi, life. Iba-ibang lugar, iba-iba yung culture, iba-iba yung mga routines. Pero pare-parehas tayong nabubuhay in this lifetime sa iba-ibang lifestyle, 'di ba? Merong fast pace, meron laid back na katulad nito, merong so peaceful, so calm, 'di ba? Hindi naman pala 'yun. Buwas ng stress natin. Ang babait din ng mga people. So yun na. Okay guys, magme-makeup lang ang mami nyo and then I'll be back. Meron akong bagong lipstick na nakita ko sa TikTok. Well, na-curious lang ako kasi sobrang daming nagre-review. Tapos ang ganda ng mga swatches nila. Sabi ko, ay, wait lang. Madali din ako mabudol. Kahit binubudol ko kayo, madali lang din ako mabudol. Pero sana tama yung nakuha kong kulay. Ang hirap naman buksan. Ito yung ginagamit ko ngayon. Pero gusto ko itong itry. Budol na budol ako. Tingnan na natin. Ay, ang sosyal ng packaging. Hindi. Umayos kayo. Ito. Tingnan natin dito sa aking curve. Ay! Mukha namang what? Mukhang dark. Let's see. Hindi ako pwede sa mga brownish, reddish, pinkish, yes, mo pwede ako. Pero pagka brown, hindi siya bagay sa akin. But then, let's see this one. Ay! Maganda i-glide. Isang glide mo lang, guys. Pigmented na siya. Medyo matte lang siya. Parang naninibago ako na parang, yun nga, medyo nadadryan ako. Pero hindi matte lang talaga siya. Kailangan ko lang maglagay ng lip balm or lip shimmer. Link in YouTube Shopping. Habang nag-aantay ako ng sundo ko, binubudol ko kayo. Zoom na nga. Fishing village. Kaya ang dami natin nadaang mga bangkado. So, ito ang Dorado. Ito yung isa sa pinakakilala dito. Ang tawag po dyan is pin-pin kapag nadaing na. Pag nadaing na. Tapos, anong gagawin pag dinaing ganyan? Usually, ito yung mga pero masarap din yan na yung siyasaw lang sa suka. Pa-fry mo lang. Nice. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, let's keep traveling on. Ride 10 deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep traveling on. Can barely stand on 2 feet. Callous fingers tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Find some comfort in those yellow and white
The Figura Cafe. Ayan, o diba? Ito yung in-order ko for dinner. Si Vunong. Ayan. Traditional Ivatan dish. Yes. Look at your mommy. Naku, Diyos ko po, mukha akong madungis. Pagka ako pa naman nabibilad sa araw, yung pagka umiitim ako, nagiging para akong madungis. Dami ko sinakripisyo dito sa Batanes, kaya kailangan panoorin nyo lahat ng vlogs. Big deal talaga to sa akin, umitim ako. 1 taon to bago bumalik. Baka kailangan ko pa mag-glutathione injectable. Sobrang tahimik. Yung tahimik na nakakabingi. Iba rin dito sa Sabtang eh. Parang mas laid back pa siya kesa sa, sa Basco. Tama ba, Basco? Oo. Mas ano pa. Siya syempre yun ang capital, di ba? Yung lagay na yun, si Basco, medyo ano na yun ha. Pero tahimik pa din dun, laid back din dun. Pero mas laid back dito. Pa-laid back ng pa-laid back. Pagka taga Manila ka, nasanay ka sa mga maiingay, matatao, magugulo, matatraffic. Pagka napunta ka dito, para nga ka, napapanganga ka na lang. Ay, pwede pala yun. Ay, Diyos ko po. Pero masaya. Paminsan-minsan. Ito yung Batanes is a place na kailangan nyo mapuntahan for once in your life. Sa true lang. Kung meron pipiliin kayo, kuwari, na province sa Philippines, syempre, kuwari, Baguio, ganyan. Boracay, Davao, Cebu, Bacolod, Iloilo, mga ganyan. Kailangan ang mapili nyo talaga Batanes. Kasi yun yung ibang-iba. Ibang-iba talaga. Matutuwa talaga kayo. Mag-enjoy talaga kayo. Yun nga lang medyo a bit pricey. Kasi nga mag-aeroplano ka pa. Yung Baguio eh. Pwede ka sumakay ng Victoryliner, di ba? Nasa Baguio ka na. Pero kasi iba naman. Iba yung trade-off. O kaya, Tugigaraw kayo. Pero kasi kung Tugigaraw, kasi di ba may bus, Manila to Tugigaraw. Pero from Tugigaraw, eroplano pa din. Eh, di ba't ka pa pupunta doon? Mag-eroplano ka na diretso. Dati daw kasi, merong barko from Tugigaraw, Kaya nung nandoon kami sa eroplano, nung na-delay yung flight namin, merong mga parang, feeling ko mga pensioner na medyo, upper level, ganyan. Sinasabi nila, bakit na lang hindi daw mag-landing na lang sa Tugigaraw kaysa magpa-Clark pa. Eh kasi di ba, mag-refuel kasi yung plane. Eh wala naman yatang refueling sa Tugigaraw. Alam mo, akala ko, talagang bababa kami eroplano, uuwi na ako. Iniisip ko na paano ako uuwi, anong gagawin ko eh. Totally hold lang muna, hindi pa pinalabas yung mga tao. Tapos biglang sinabing in-announce is babalik. Balik na lang! May gut feel na ako eh. Kasi, maganda talaga yung pag-take off namin sa Clark. Maganda yung weather. Tapos habang umaandar naman, maganda naman. Tapos nung parang malapit na, cloudy. Tapos hazy. Tapos parang tinitingnan ko yung time kasi 8:30 dapat na ma-landing na. Hindi siya maka-landing eh. Parang umiikot. Kaya nga sabi ko, ano ba nangyari? Saka tinitingnan ko dun sa mga nabasa ko sa social media. Nagpa-request nga ako ng upo daw sa kanan. Sa right side ng window para dun nyo guys makikita yung magandang view. Ba't wala akong nakikita mga view kako? Kasi din ako yung watch ko. So parang nakakagat feel na ako ng mukhang hindi kami makalanding. Ayun nga, hindi nga talaga nakalanding. Swerte pa din kasi pagka-landing sa Clark, make up ulit. Nakaka-board pala yun, 8, 9, 10, 11, 12. Parang ako nagpunta sa India. Manila to India flight. Just Manila to Singapore, 3 hours eh. Japan din, 3.5 eh. Diba? Lumagpas-lagpas pa doon. Parang na-board ako. Saka kasi since maliit yung plane, maingay siya guys eh. Maingay yung plane na maliit. So parang, tapos wala ka masyadong magawa. Ay, sabi ko. Anyway, at least naman natuloy pa din naman. Maganda rin pa rin naman yung panahon. Pagka wala kayong client, yung gagawin mo sa life. Pagka mga off-season, yung madalang lang client, tumulas ako for travel. Yun. Traveling din ako. Doon din ang And kapag wala, minsan, parang pahinga. Kasi, hirap din. Sobrang busy din ang tourism. True naman. Dito ako usually pupunta kapag masyado na ako maraming dala-dala work sa Basco. Pupunta ako dito since ito yung isa sa pinakatahimik. And walang gumagambala sa akin dito like yung mga kaibigan ko, mga ganyan. So, nag-stay ako dito for a night. Tapos ginagawa ko lahat ng mga dapat kong gawin. Kasi nakakapag-focus ako. Imagine 6 o'clock, halos tulog na yung mga tao. Tapos ako, nag-grind na ako mag-work na. Tinatapos ko yung mga schedules. And ngayon,
So far, maganda rin actually ang timing nyo kasi sa timing nyo sa agency namin, Mm. wala kayong kasabay na turista. Oo, kaya So, kayo lang ang client namin for this week. 3 days. Mhm. Ayan. Baga sa pag-alis nyo, saka lang kami magkakaroon ulit ng Which is good. Ganda ng timing ko na naman. Lahat ng magandang timing na dali ko. Yung parang solo tour nyo kahapon. Mukhang masarap to. Homemade ice cream daw. Mukhang ube. Taro. Masarap nga. Sarap. I have guys. Pasta, aglio olio. And of course, halo-halo. Dito tayo kumain ng ating pasta aglio olio. It's dinner time. I have bunong, diba? Ito yung dahon na kanina. Sinabi ko na ay panalo. Ang sarap. Ang sarap. Para siyang ang sarap. Hindi ko ma-explain yung lasa. Pero lasa siyang patinola eh. Gingery. Let's unwrap it, baby. One is rice. Second is... Kaya ulit. This is the ulam. This is the ulam thing. May dahon. Dahon na dahon. This is the rice. Ayan, ito yung... First time niyo magbunong. Opo, ginger rice. Ginger ba to? Turmeric. Turmeric pala. Yan o ginger. Yeah, pero parang di bagay na ginger rice. Turmeric rice. First time po. First time. Sige ma'am, konting explanation lang po dun sa Yan, bunong. very good din. Gusto ko yan. So, bunong is a traditional Ivatan food po na siniserve namin during special occasions like weddings, birthdays, fiestas. Then, meaning ko ng bunong dito is share. Share. Let's say nagpagawa kayo ng bahay. Kasi yung bayan yung spirit dito sa Batanes, buhay na buhay pa. So pag namarites po yan sa mga Ibatans, magtutulong-tulong yung mga Ibatans pero hindi po sila magpapamayan. Pinaka-share po nila doon sa tulong nila is yung food po na nakarab sa kabayan. Yan yung local name ng dahon or breadfruit leaves po. In one leaf, turmeric rice. The other one naman consists of 2 Ibatan dishes. One is pork lunis. Yan yung adobo version po ng Batanes. Pero ang marination po namin dyan is sugarcane vinegar, Eto salt, salt, pepper, then maraming garlic kasi piprito na po siya sa sarili ng mantika. Then lastly po yung pinaka-veggies niya po is ubod. Yung parang giniling ma'am, or banana form. Ito yung chunk ng banana, yung pinaka-base po niya, we scrape that. Then when we mix with ground pork and beef. Natikman niyo siya ma'am na wala pang sugarcane vinegar. You try with sugarcane vinegar. You can pour directly po dun sa ubo to add So flavor. pwede. Yes po. For inhabited islands ma'am, iba-iba yung preparation for food. Dito, yun nga, mix with ground pork and beef. Pag nasa Bata naman, mix with fish. Yun yung ubod balls na may sabaw. Then, pag nagpunta naman kayo ng Itbayat, ma'am, mix with turmeric, ubo, laman loob. Then, yung soup niya naman, seaweed soup. Sarap. Yes. Then, yung ma'am, yung Ito, fish niyo, isda. 1-day-old flying fish. Masarap din po siya with sugarcane vinegar. Kaya po siya nasabing 1 day old kasi kunyari na-catch siya today, ihahang po siya for 1 day para po mag-try siya. Enjoy your dinner. And so, Thank you. Nakatuwa ka na explanation. Parang may idea rin kayo. Mm-mm. Ano yung kinakain nila. Ito. Nice. Narinig yung explanation. 1-day-old flying fish. Back here at our hotel. Tapos nang mag-dinner. And matutulog na. Grabe, ang aga pala namin bukas. So, pipick upin daw ako bukas between 4:30 to 4:45 a.m. Yes, a.m. Kasi ang unang alis ng barko from here in Sabtang, papuntang Basco, 5 o'clock. So, aga no? Madilim pa yun ha. Ba't ganun? Sobrang aga. Pero anyway, okay lang naman. Ako yung magpapalit na ng pantulog, iinom ng gamot, and then magbubura ng makeup at matutulog na. Tomorrow is another day. Anywhere and anywhere.